na sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga pagsubok, tayo'y nakatayo sa biyaya ng Diyos. At sa umagang ito, muli sa pagising natin, isa lang po ang ating priority, sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ating pong awitan ang ating Diyos, gawin po natin panalangin ang awitin ito. Yes, Lord God. Sa umagang nagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umagang pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo walang hanggan,
tayo'y sambahin sa kabila ng aming mga pagsubok, problema, sa kabila ng mundo na magulo, sa kabila ng mga, Lord, mga tao, Panginoon, patuloy na nagkakasala, maging kami, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na kami mo ay pakalinisin niyo, Panginoon, ang aming puso at isipan upang maging katanggap-tanggap kami sa iyong banal na harapan, ang aming pagsamba, ang aming pag-offer, ang aming Lord, ang aming pagbibigay ng aming kabuuan ay magkaroon ng purpose, Panginoon. Wala kaming maibibigay ng kahit anuman, Panginoon. Pero ang aming buhay, ang aming desire na magsamba sa iyo, Panginoon, ito lang po ang aming maibibigay sa inyo. Ang pagpapasalamat na mula sa puso, hindi man kami makaganti, Panginoon. Pero ang aming pasasalamat, Panginoon, ay walang hanggan, Panginoon. Maraming salamat. Sa kabila, Panginoon, ng aming mga pagkumit, Panginoon, ng hindi maganda, Panginoon. Kung minsan, Panginoon, sa pagkabigla, kami ay nagkakasala. Pero, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon. Sabi mo sa iyong banal na kasulatan, Panginoon, na iahayag namin ang aming kasalanan, ang pagpapatawad ay magmumula sa inyo. Kaya sa umagang ito, Panginoon, magkakaroon kami, Panginoon, ng tagumpay, Panginoon. Naniniwala kami sa oras na ito, sa paglabas namin ng buwalang ito. Kasama namin kayo sa aming mga tahanan, Panginoon. Ano man ang mga problema namin, Panginoon, alam namin ito'y makakayanan namin, Panginoon. Dahil ang sabi mo sa iyong salita, lahat ng mga pagsubok na aming nararanasan, Panginoon, ay hindi mo ipagkakaloob kung hindi namin ito kaya, Panginoon. Kaya sa iyong biyaya, kami ay lalakas. Sa iyong biyaya, kami ay maliligtas. At sa iyong biyaya, Panginoon, maraming salamat. Muli po, sa iyo po ang papulit na salamat sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus na magsabi ng Amen. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking
kapurihan. Ikaw lamang ang may tanghal, O Diyos. Dahil alam namin, Panginoon, na ang aming lakas kahit sa aming Panginoon ay nagmumula sa iyo. Tuloy na, pinakit namin ito, Panginoon, dahil nararamdaman ka ikaw ang Diyos. Noon pa man, Panginoon, magpakailanman, sa ilang namin nabalik ang kapuri, malakas na pagsamba, sa ilang maraming salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus, sa kanyang magsabi na. Next ko na po, may mga pagkain dyan. Pwede po kami kumuha sa likod. God is good? And all the time? God is good, no? Salamat sa Diyos, no? At nandito na naman ulit tayo upang bigyan siya ng pagsamba at salamat, no? Sa kapurihan ng Diyos ay nandito tayong malakas at muli ay nagagawa ang kanyang kalooban na magtitipon-tipon tayo. Sabi nga, magtipon-tipon tayo na gaya ng ginagawa ng ilan. Lalo na ngayon na sabi ng ating banal na kasulatan, nalalapit na ang kanyang pagdating. So, maraming salamat at nakasunod tayo sa oras na ito. No? At muli po, dadako po tayo sa isa sa mahalaga. Kung tayo po'y nagpuri, kumanta. Ngayon naman po, sabi nga, yung pagpapatotoo ng buhay natin. No? Yung buhay natin, kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan natin, yung patotoo sasabihin natin sa harapan. Sino po yung matapang na una magsasabi? Si Sister Inday po. Amen. Talagang matapang. Kasi yan yung nangyari sa pamilya namin. Talagang nilalabanan ko lang yun. Gusto ko maging lakas na ang loob ko dahil nangyari sa kapatid ko. Noong time na yun, Friday, nandito po kami. Talagang ang buhay talaga ay maiksi lang. Sa totoo lang, di ba? Hindi natin alam yung ngayon malakas tayo bukas. Hindi natin alam. Kasi nga, sabi ko sa kanya, nag-uusap pa kami. Sabi ko, kamusta ka na? Siguro talagang kinakaya niya. Sabi na, Day, pahinga muna ako kasi
galing siya sa doon sa uma namin. Sabi niya masakit ang ulo ko, masakit yung batok ko. Sabi niya ganyan. Sabi ko, ano ikaw, hilahin mo yung tenga mo, mag-ano ka ng mainit na tubig. Sabi ko sa kanya, siguro talagang hindi niya nakayanan. So sabi ko, sige, pahinga ka muna. Tapos pumasok daw siya sa kwarto. Nung nag-text ako sa anak niya. Kasi yung 10:30, uwian yung mga estudyante kasi yung asawa niya. Sinundo siya. Sabi ko, Sam, dumating na. Sabi ko, Sam, nandiyan ka na sa bahay. So walang sumasagot. Nag-alala na ako. So nung dumating sila, nakita na yung mama niya nakahandusay doon sa kwarto. Tapos, pagkatapos nun, sabi ko, tumawag sa akin yung anak niya, at sabi niya, hinala si mama sa sentro, talagang nag-alala talaga ako. So, mabilis naman daw yung kaya lang maraming pinagdaanan, dinala doon sa sentro hanggang sa doon sa hospital ng malapit sa bayan namin. Tapos sabi niya, ang daw ng doktor kasi, hinahuon na dugo sa ulo niya. So yun siguro yung niya, yung cause ng death niya. Sabi ko, inaano rin nila na kung pwede dalhin daw sa city. So sabi ko, basta kung pwede, ano ba ang status? Sabi ko sa kanya, walang bakante na mga sa hospital. So hindi ka agad madala-dala. So doon na lang siya sa sabi ko kung ano na lang nakakabuti para sa kapatid ko. Yun nga, ako ang tinatawag na ng mga pinsan ko, pa ba kasi parang ako ang panganay dahil sila lagi ang tumatawag sa akin dahil anong gagawin namin. Sabi ko kung ano ang nakakabuti para sa kapatid ko. Sabi ko ba siya, basta alam natin, hindi natin siya pinabayaan. Talaga, sabi ko, Panginoon, bigyan mo lang kami ng lakas. Tanggapin pa namin ng maluwag sa loob. Kasi ayaw ko rin sana dahil nagpaibang siya ang tagawad din kasi sa barangay namin. So lahat ng makita ko sa cellphone, puro mukha niya. Kaya hindi ko mapigilan talaga umiyak. Kasi nabigla ang lahat na sabi ng lakas-lakas pa. Tapos biglang ganun, yung ate ko hindi siya makapagtrabaho. Sabi niya, bakit ganun? Pero nung time na yan, ako rin nagpapakalma sa kanila. Sabi ko, kalma lang din kayo kasi masidyo na tayo. Pero, hindi talagang ganun na nga. Hanggang doon na lang siguro ang buhay niya. Kaya lang nakakaawa yung anak niya kasi siyempre, third year high school pa lang siya. Nag-iisa lang rin yung lahat ginagawa na para sa pamilya niya. Kaya, yun na, kami ng mga kapatid ko mamaya na uuwi kami. Kasi, walang doon sa bahay. Sila lang yung mga kapitbahay namin. Siyempre, 4 kami dito na magkapatid. Kaya, sabi ko, Lord, bigyan mo lang ako ng lakas. Yung isip ko ba, minsan pa-relax lang. Kaya sabi ko, minsan kinakanta ko na kailan ka iniwan ng Diyos. Alam natin, hindi niya tayo pababayaan Lahat na yan, nagplano ang Diyos sa buhay natin. Siguro, Lord, sabi ko talagang gusto ko tumulong lahat sa mga kapatid ko. Kaya, bigyan na lang ako ng lakas. Dahil alam ko naman ginagawa ko naman lahat para sa kanila. Kaya lahat ng mga kapatid ko, mga mahal ko yun kasi lahat nag-aanuhan kami talaga. Hindi ko talaga pero ang Panginoon pa rin, sabi niya kapit lang talaga. Kaya sabi ko, basta isipin na lang natin na kasama natin ang Diyos. Alam namin na ipoprovide naman ng Lord ng lahat ng pangangailangan namin. At saka, bigyan niya kami talagang ng lakas ng loob. Tanggapin ang lahat dahil gano'n na nga ang nangyari. Kasi bunso namin yun Magti-55 pa lang siya.
siya. Kaya salamat sa Panginoon na ipag-pray nyo lang kami na kaya na namin lahat. Dahil pagsubok lang yun eh. Kaya salamat Lord, sa iyo ko nang ibinabalik ang mataas na papuri at pasasalamat. Amen. Lord. Purihin ng Diyos, no? At alam niyo po mga kapatid, biblical po yan mga kapatid. Totoo sa akin si Sister Inday na ang buhay talaga ng tao maiksi. No? Kaya nga i-encourage natin yung bawat isa na yung buhay niya maiksi, no? Gamitin natin sa paglilingkod sa Diyos. No? Kasi wala tayong pwedeng ibang gawin na hindi natin pwedeng sariling natin, no? Na pahabain natin yung ating sariling buhay. No? Diyos pa rin yung magbibigay, no, ng limit sa ating buhay. Pero sabi nga, kung tayo ay naabutan ng paglilingkod sa Diyos, kung tayo po ay kinamatayan natin, kung tayo ay nagpupuri, naglilingkod, no, doon natin umukol ang ating buhay, kung tayo po ay mawala sa mundo, sigurado po, isa lang po ang sigurado lang po, no? Aalawin tayo ng Diyos kung saan man tayo dapat pumunta, no? Ang alika-aliwan ng Diyos, no? Sabi nga, yung kamatayan, yan yung paraan ng Diyos para pagpahingahin ng tao. No? So, anuman yung dahilan ng kamatayan ng tao, yan po ang purpose ng Diyos. Hindi tayo pwedeng mamili kung ano yung pwedeng kamatay ng tao. Diyos po ang magbibigay ng kamatayan ng tao. Sabi nga ni Solomon, di ba? May panahon ng pag-iyak, may panahon ng pagtawa, may panahon ng pagbuhay, may panahon ng pagpatay, may panahon ng pagtanim, at panahon ng pag-aani. May kanya-kanya po tayong panahon, no? At dapat, kung ano natin na may panahon pa tayo, sikapin natin yung panahon ngayon. Huwag natin sayangin, maglingkod tayo sa Diyos. At kung nasaan man po yung kapatid ni Sister Inday, malamang po sa oras na to, nilibang na siya ng ating Panginoon sa lugar niya, mga kapatid. Muli po, masaya po ba lahat? Maging masaya po tayo sa kabila ng pinag-ano. Although may mga pagsubok na darating sa buhay natin, no? Hindi ito dahilan, no? Para tayo'y huminto, malungkot, maglugmok, no? Hindi nakadesign ng tao para buong buhay niya malungkot, no? Hindi nakadesign ng tao para buong buhay niya maglugmok sa isang gabi, no? Nakadesign ng tao para maglingkod sa Diyos at maging masaya. Amen? Amen. At sino pa po? Wala po ba? Totoo? Wala na ba? O si Sister, bigyan ng mic si Sister. Nahihiya si Sister pero gusto niyo patotoo. Good morning po sa amin lahat. Ilang buwan na ba na-upset ako. Sorry po. Kasi sa trabaho ko kasi. Pero may ka-churchmate po tayo na nagtanong sa akin na every Sunday kasi hindi ako nakaka-attend. So, wala ba kasi parang may kulang? Ang sagot ko, wala naman. Kasi every Sunday na alam ko hindi ako makaka-attend ng church, naka-headphone ako. Pero alaman nung headphone ko, mga praise and worship. And once, last week lang, Sunday, nasa Ortigas ako. Sabi ko, kasi ang area ko sa my reception, may nire-retouch ako doon. Nagpapatugtog ako ng praise and worship. Siyempre, nahihiya ako, mahina lang yung phone ko. Narinig nung OIC sa guard, sabi niya, ano yung pinapatugtog mo? Sabi ko, sir, sorry po, hindi ako nakapag-attend ng church kaya dinadala ko na lang dito yung church. Sabi niya, lakasan mo. Not knowing na yung OIC na yun, kapatid natin. So, sabi niya, ano oras ng church ninyo, sir? 10 to 12. So sabi niya, hayaan mo yung phone mo na tumutugtog ng praise and worship hanggang 12. So, praise God. Kasi may kapatid tayo na nakakaintindi sa sitwasyon natin na hindi natin maibigay sa Panginoon sa araw na kailangan niya. Salamat. So, pwede po yun kung tayo po ay sa kabila ng kabisihan na talagang meron naman talagang magandang dahilan. So, pwede natin galing yung church doon sa trabaho natin. No? So, hindi lang po si Sister yung nag-iisa parang Christian doon, no? So, nalaman pa niya na yung OIC nila doon is Christian.
So yun po, ang Kristiyano po, kalat-kalat po yan. Kung minsan hindi na natin napapansin yung matabi natin minsan sa labas, tahimik lang pero Kristiyano pala, no? So nagbibintay lang siya ng, yun nga, nagamit nga yung mga praise and worship sister para magkakilala sila bilang mga Kristiyano nga po mga kapatid. Sino ba po mga kapatid? Magpapasalamat daw po si Brother Lemuel, kanina pa po tumataas. Welcome po Brother Lemuel, bigyan mo ng mic, kanina pa po siya tumataas, nahihiyalan po. Okay, praise God. Thank ko lang kay God kasi sa buhay na pinagdalaw niya sa akin siyempre. Tsaka sa pagiging sa akin sa araw-araw. Sa trabaho, yun, kahit pagod, wala namang ginagawa. Ano? Yun, sa pagiging sa trabaho sa aking Papa, yun lang, yun ang papasalamat ko ay tulad dito. Praise God. Muli po, bago po makalimutan na welcome po sa bago, si nanay po. At saka yung dalawang brother, sino po yung, ano pong pangalan nila, kahit dyan lang po sa upuan. So, good morning everyone. Malan po ko ay Romel Curtis at anak ko na Ronnie po. Ronel. Ronel, okay. Galing po ako sa Mindanao. Kakalipat nga ako, kakarating ko lang dito. Kakarating ko lang dito. First time ko magsimba dito. Dahil nagpapasalamat ako sa Panginoon na binigyan niya ako ng pagkakataon makapagsimba dito. Then the first thing that I do na pumunta ako dito is finding church para makapagsimba. Kasi mahirap kasi walang Panginoon sa buhay. Kaya napapasalamat ako na nakahanap ako ng church na malapit sa bahay din namin. Kasi dati kasi nasa magsaysay kasi kami dati. Then, hirap kami makahanap ng church, kaya isang buwan kami walang pagsamba sa Panginoon. Parang nanghihingi na kami, kaya bumalik kami na, pagbalik namin sa Mindanao, doon, parang bumalik agad daw, nag-ignite yung pagsamba ko sa Panginoon. Then, thankful ako sa Kanya sa lahat ng ginawa niya sa akin na binigyan niya ako ng pagkakataon makapunta rin. Praise God, Brother Romel, welcome ka dito sa Living Christ Church. Dalangin namin na makasama ka namin, pagpapatuloy, na hindi lang ito yung unang pagpunta mo, hindi lang ito yung una at huli na magpapatuloy tayo, sama-sama tayo, at hindi po ito aksidente lang na napunta ka dito. God's will po na nandito tayo. At sunod po si Brother, ano pangalan? Bago lang din po ba? Anong pangalan? Brother Junel. Okay. Nagamitan na din? Okay. Wait ko. Go. Ako si Tunel Dayan na taga-Mindanao natin. At first time ko lang po dito. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa tinitira namin dito, malapit lang yung church. Ganun po. Brother Junel, welcome ka rin po kayo pong dalawa at sa lahat po ng magiging mga baguhan din po na kailangan po namin na makasama po namin kayo. Magpapatuloy tayo, sabay-sabay po tayo, magpupuri hanggang sa dulo. At magsasamba tayo sa Espiritu at katotohanan, no? Ang pagtakbo ng sabi nga, journey, yung paglilingkod sa Diyos, hindi siya pasihan ng tagal, no? Ang pasihan ng paglilingkod sa Diyos, yung pagpapatuloy. Kailangan consistent po tayo. Sige po, kung meron pa po tayong patotoo, i-reserve po natin sa next Sunday. At muli po, tayo po ay manalangin, ipanalangin natin lahat ng mga patotoo. Yes, Lord God, Amang Banal, maraming salamat po sa lugar na ito na ginagamit nyo. Ang lugar na ito, upang Lord, ang iyong salita ay mahayag. Maraming salamat sa lugar na ito, Panginoon, na kami nagsama-sama. Bagamat, Panginoon, malalayo ang pinagmumulan nila, Panginoon. Niloob po na ang bawat Kristiyano ay magsama-sama sa lugar na ito. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga uhaw na kaluluwa sa labas, naway masumpungan nila ang iyong salita, ang iyong pagmamahal, ang iyong biyaya sa lugar na ito. Maraming salamat po, Diyos.
Kayo po ang aming sasambahin sa Espiritu at katotohanan, maging sa maghahayag ng iyong salita, Panginoon. Nawa'y dalangin namin na tumimo ito sa aming puso't isipan upang aming ito yung ating pamuhay, Panginoon. Muli po, maraming salamat sa pangalan ng iyong anak ko si Kristo Jesus na magsabi ng Amen. At muli po, isa sa pinakamahalaga na gagawain po na ating gagawin ay ang pagkakayag ng salita ng Diyos. Muli po, napaka-importante po nito. Kung meron po tayo mga cellphone, mas maganda kung turn off po natin. At kung meron po tayo papel, open, i-take down notes po natin kung ano yung mga verse, kung ano yung matututunan natin para hindi po natin kaagad ito makakalimutan. At muli po, sige po, dadako na po tayo. Dalangin na po natin ang gagamitin ng Diyos sa paghahayag ng kanyang salita. Si Pastor Carlito Pintin. Puri po Panginoon at sa pagpalang umaga po muli mga kapatid sa pananampalataya. At ako po'y nagagalak na muli makasama ko kayo sa makasama namin kayo sa The Living Christ Church. Alam ko na ito talaga lugar na to na kung saan ito talaga yung lugar na kung saan yung mga anak ng Diyos ay nagkakaipon-ipon. Hindi lang kayo mga kapatid ang mga dayuhan, parehas tayo dayuhan. Ako, galing pa akong Bicol, no? Pero marunong din ako mag-Bisaya, sanay po ako, kasi mga tauhan ko Bisaya. Ano po? So kaya wala tayong problema pagdating sa mga bagay na yan. Ito tayo ay mga iba't iba, ang ating pinanggalingan, iba't ibang lugar. Subalit ako'y naniniwala na nanampalataya na mayroon tayong isang Diyos sa sinasampalatayan natin. Amen? At ako po'y nagagalak sa patuto ng ating kapatid kanina, no? At parehas po ang aming patuto. Kahapon po, ako po'y nagagalak dahil mayroong ganun gusto ko rin ng ating kapatid, nagpapatutog din siya ng Christian song. Dumating yung isang general foreman, pinagalitan. Sa kanya natuwa, yung pinagalitan. Ay narinig ko, nandun ako sa kwarto, sa bedroom. At may pinagagawa rin ako. Kaya tinanong ko siya, bakit ka nagagalit? Kasi niya, maingay, bawal dito yan. Ang tanong ko sa kanya, naiintindihan mo ba yung pinatutugtog niya kung ano? Ay, pasan niya maingay. Sabi ko, alam mo, ang diablo, galit na galit. Kapag ka ang Kristiyano ay umaawit. Ganun na sinabi ko sa kanya. At sabi ko, alam ko na isang araw mag-usap sa iyo, Panginoon. At alam mo ako, kahit nandito siya ay natutuli sa Panginoon. Yan ka ang kaibahan ng Kristiyano at hindi Kristiyano. So talagang siya, maya-maya sabi niya, pasensya ka na kasi hindi ko alam na Kristiyano para pinakakanta niya, pinatutugtog. Sabi ko, okay naman yung pahinaan lang, kasi malakas Kristiyano, siguro ay wala namang maingayan doon kasi wala pang mga unitore. Pero ganun po talaga, kapag ka ang Kristiyano ay saan man siya papapunta, kailangan siya nagliliwanag. Tulad ng ating pinag-aralan ng linggo. Nung tayo ay hinalintulad ng ating Panginoon sa asin ng sanlibutan. Yan. Na kailangan tayo naglalasa. Kaya, yung mga sinasabi natin sa kanila, kahit hindi nila nauunawaan, kailangan ayusin natin, paliwanag natin sa kanila. Kaya kung ginagawa yun, kasi Kristiyano kaya, tama sabi ng ating kapatid. Kasi Kristiyano, hindi siya nakapangakit. Kaya kahit sa trabaho, siya nagpupuri. Ganun po mga kapatid, saan man tayo naroon, ay pili tayong magpuri at magsamba sa ating Panginoon. Amen? Dahil itong katawan natin, ito talagang buhay natin ng Diyos. Yung Espiritu na naan sa atin, yun yung nagpupuri. Ano po? Kaya nagagawa natin. So kaya sabi nga, katulad ng isang ilawang, tayo nagliliwanag. Nakikita nila tayo nagliliwanag. Kumbaga, ang nasa katiliman ay nasisilaw. Nasisilaw. Kaya naiirita sila kapag pinatutugtog natin ay mga awiting, mga Kristiyano. Hindi nila alam yan. Yan. Unawaan po natin sila kasi ganyan talaga sila. Ang diablo ay galit kapag ang Kristiyano
ay umaawit. So, kaya sabi nga, para tayo ay magliwanag, katulad ng isang ilawan, ang sabi doon sa huling talata na ating binasa natin na tayo ay sumunod sa ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon sa John 8, verse 12, sabi niya, ako ang ilaw ng sanglibutan, ang sino mang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. So yun po ang ating pagpapatuloy mga kapatid, ang ating pag-aaralan sa oras nito. Yan, sabi nga, ang Kristiyano ay mananatili ang kanyang ilaw, mananatili ang kanyang liwanag kung siya ay patuloy na susunod sa aral ng ating Panginoon Jesucristo. Muli na po natin basahin ang talatang ito sa John chapter 8 verse 12. Sabi niya, muli nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi nalalakad, ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di na lalakad sa kadiliman. So tayo po ay sandaling manalangin. Minsan pa bilang Diyos, sabi ng ating purigan namin at dapat Panginoon sa tanghaling ito, tunay po Diyos sa kayo malapit sa inyong kapakumbaba ng karumihan ng mga puso niyong patawarin upang kami ay maging karapat dapat sa iyong harapan. Sa oras ito, Diyos, ating hinihingi ang iyong patnubay sa pagkis sa amin na kami ay iyong samahan sa aming gawain ito sa pag-aaral ng iyong banal na salita upang iyong banal na salita ay aming maunawaan at aming maisabuhay. Dalangin namin, O Diyos, na bigyan mo kami ng katalinuhan ng bubuhat sa iyo sapagkat hindi namin ito maunawaan kung wala ka sa aming buhay. Dahil hindi po namin, Ama, ang mga nakikinig ng iyong salita sa labas, sugat, na patuloy mong ingatan. Buksan ang kanilang puso upang iyong salita ay pumasok at kanilang maunawaan at kanila rin may sa buhay. Dahil mo ang lugar ng minipart Panginoon na patuloy mong ingatan at patuloy ng gabayan. So kung saan nandito ang iyong bahay para langinan. Salamat, Ama. Dalangin ko ang iyong Santong Espiritu ang pumilo sa amin kalagitnaan sa oras ito. Purihin ka ito aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon. So saan ang tagapagligtas? Na po sabi na, Amen. Purihin po Panginoon. Iyan po napakahalaga na ating pag-aaralan sa oras na ito. Yan. Nasabi nga, sinabi ng ating Panginoon na ang sumusunod sa Kanya ay magkakaroon ng ilaw. No? Ang ilaw na nagbibigay buhay at lalakad sa kadiliman. Yun po tayo ngayon, mga kapatid. Yan. Kaya minsan yung mga tao, hindi nila mauputaan kung ano ba talaga ang ating ginagawa. Yan. Ano ating ginagawa? Kaya nila tayo tinutuliksa, nasakyan, mga puwagin. Yan. Ganyan po. So, sabi nga, nakakaawa ang kanilang kalagayan. Pero sabi nga tayo ay sumusunod sa Panginoon. Yan. Sana isang araw sila rin ay makakilala sa Panginoon. Ang sa gayon ay hindi na sila lalakad sa kadiliman. At sino ang gagamitin doon? Tayo, mga kapatid na nasa liwanag. Sapagkat ang mundong ito ay puno-puno ng kasamaan. Halos lahat po, mga kapatid, halos lahat. Maraming mga tao ang hindi nakakaunawa ng salita ng Panginoon. At gagamitin ng ating Panginoon ay tayo, mga Kristiyano. Yan. Bakit po napakahalaga na pagsunod sa ating Panginoon? Ito po ang sinasabi sa John 8:32. Sabi po dito, John 8:32, ang sabi ng ating Panginoon, sa 31 po, 31 natin simulan. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko.
makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ayan po mga kapatid, upang tayo ay patuloy na magliwanag, sumunod tayo sa ating Panginoong Kristo upang tayo po ay makalaya. Amen? Upang tayo ay makalaya. Saan tayo pwedeng makalaya? Dahil maaari po tayo ngayon, kung tayo ay wala naman sa kulungan, pero bakit sinabi ng ating Panginoon na palalayain? Palalayain. Yeah, sabi niya, palalayain tayo. Kaya sabi ng mga Hudyo, dahil kami ni Abraham, bakit sinabi ko kami palalayain? Yan, sabi dito, sabi ng mga Hudyo, sabi nila, dahil kami ni Abraham, tugon nila, at kailan may di kami naaalipin. Pinag-didiinan nila na sila ay pula by Abraham. Kaya sabi niya, hindi kami naalipin. Ito po ang sabi ng mga Hudyo. Yan, sumagot si Jesus. Tandaan, sabi dito ni Jesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Amen? Kung tayo ay malaya, malamang sa buhay natin, meron po tayong hindi sinusurrender sa ating buhay na yun ang umaalipin sa atin kung bakit hindi tayo lumalago bilang isang Kristiyano. Malamang tayo lang po nakakalam tayo at ang Diyos na dahil alam ng Diyos kung ano yung buhay natin sa labas at ano buhay natin dito sa loob ng Diyos. Kaya sinabi ng ating Panginoon dito na alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Kung tayo po ay inaalipin pa rin ang mga bagay sa buhay natin, ano po yung bumabagabag sa atin, malamang po hindi pa tayo nakakalaya. Malamang galit, tampo sa ating kapwa, malamang po iyon ang umaalipin sa atin. Minsan may mga tao na abalang-abala sa kanilang buhay kahit sa Kristiyano, pero sabi nga may isang bagay na dapat kang malaman na buhay natin parang usok lang. Ayun, sabi natin kapatid kanina, kausap pa lang, gabi, inabukasan, wala na. Ganun po buhay natin mga kapatid. Kaya habang maaga pa kailangan tayo ay makalaya. Bakit? Dahil baka dumating ang araw na humantong tayo sa mga bagay na hindi natin inaasahan tayo iaharap. Nadampo natin tayo iaharap, aminin natin sa hindi, ayawin man natin sa hindi, may kanya-kanyang oras ang pagbabalik natin sa ating Ama. Kaya sikapin natin na tayo sumunod sa ating Panginoon upang tayo ay palayain. Saan tayo dapat palayain? Doon sa ating mga tinatangkilik sa ating buhay. Okay? Palayain tayo sa mga kasalanan. Kaya yung topic kanina sa disco, revival, mapalig yung dating init ng ating pananampalataya. Kaya minsan ang mga Kristiyano po, kapag bagong Kristiyano, ang lakas ng sigaw ng hallelujah. Yan parang kwitis ka. Alam niyo kwitis? Yung ginagapit mo pagkabagong taon. Kapag kasinindihan mo, ang bilis yung tumaas. Pagdating sa taas, bumutok na naman siya. Minsan ganun po Kristiyano. Amen? Sabi nga, dapat tayong tuloy-tuloy ang ating pagiging Kristiyano. Tuloy-tuloy ang ating patutuo sa ating buhay. Tuloy-tuloy tayo naglilingkod. Ano man ang ating pinalalagyan, ano man ang mga ministry na binigay sa atin ng Panginoon, ay gampanan natin ito. Na walang pagtutol, walang pang-alinlangan. Kaya sabi, dapat nating isipin na tayo tinawag ng Panginoon para gawing instrumento niya dito sa sanglibutan. Maging instrumento para maghayag ng salita ng Panginoon. Sabi sa Matthew 28 verse 19, sa mga Kristiyano, sa kanyang mga alagad, kaya tumayo kayo lahat at gawin ninyong alagad doon lahat ng bansa.
inyo silang bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at turo ang sumunod sa lahat ng ating ipinag-uutos. Subalit tanong, paano natin ito magagawa kung tayo ay sumusuhay sa ating Panginoon? Kung ayaw nating sumunod sa ating Panginoon, napakasimple lang po ba, kapatid? Yan, gaya ng ating topic kanina, yung Hebrew 18:25, at pagdadalo sa pagtitipon. Minsan po mga kapatid, may mga bagay na nagiging hadlang para tayo ay hindi makadalo. Doon tayo dapat makadaya. Amen? Maging prangka tayo sa mga nangangamuhan. Lahat po tayo nangangamuhan. Ako po, napakaraming taong hinahawakan ko. Napakahirap po. Pero sabi nga, naging tapat lang tayo. Kilala nila, ipahayag mo, ilantad mo na ikaw ay Kristiyano, aminin mo na ikaw ay Kristiyano, sapagkat ang Panginoon ang bahalang kumilos doon. Amen, noong araw po, ang amo kay Iglesia ay insist. Napakahigpit. No? Napakahigpit po. At sabi niya, kung hindi ka aating sa amin, hindi ka matanggal sa trabaho. Alam mo po, bilang tayo ay anak ng Diyos. Sabi ko, mas mataas yung pinaglilingkuran ko kaysa sa inyo. Sabi ko, kung ako man ay mawala ng trabaho dito, mayroong lilipatan sa akin ng aking ama. Sabi niya, napakatigas ang ulo mo. Ako po yung nanalangin. Sabi ko, Lord, baguhin mo po sila. Hindi ko naman po pinanalangin na nasabi ko baguhin. Pero siguro, dahil sa pag-iipit nila sa mga Kristiyano, Diyos na rin ang gumawa ng paraan. Kinuha na sila. Wala na. Alam po ang nangyari? Napalitan yung aking amo. Kristiyano ang amo ko ngayon. Kaya naunawaan nila ang aking kalagayan. Ganun po tayo mga kapatid. Sa lahat ng ating kinalalagyan na kung mayroong maalipin mo sa atin, ipanalangin natin. Amen. Yan po ang susi. Ipanalangin natin. Huwag tayo makipagtalo na, ay, ganito pa so, ganyan. Hindi, dahil natin. Mayroon tayong ama. May sumbungan tayo dahil bakit? Tayo ay anak ng Diyos. Dahil tayo ay sumusunod sa Kanya. Yung pagbuhay ng Kristiyano, kapag ikaw ay sumunod sa ating Panginoon, ikaw ay palalayain saan? Sa lahat ng uri ng kasalanan. Although ikaw ay nagkakasala, pero hindi ka bababad sa kasalanan. Hindi ka mananatili diyan. Madali kang makabawi. Iyan po ang Kristiyano, mga kapatid. Yan ang Kristiyano. Madali kang makabawi. Hindi mo hayaan na sabi nga lubugan ng araw ang iyong kasalanan. Hindi tayo dapat nahihiratin sa mga kasalanan dahil tayo ay Kristiyano, tayo ay hiwalay na sa gawain ng sanlibutan. Hiwalay na po tayo. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, may napupun sa atin ang mga taga-sanlibutan sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. Yan. Kaya sabi nga, maraming mga Kristiyano, kung mapapansin po natin sa ibang bansa, mayroong mga Kristiyano nagtatago na para lang makapagsamba sa ating Panginoon. Napakapalad po natin mga kapatid. Dahil tayo ay malaya na nakakapagpuri sa ating Panginoon. Kung tayo po ay patuloy na susunod sa Kanya, tayo po ay binigyang kalayaan. Ano po, iyak po ang bunga. Tayo pinalaya sa lahat ng uri ng kasalanan. At pangalawa po, ito yung napakahalaga. Nang tayo ay sumunod sa Kanya, tayo ay inaring anak niya. Amen? Yan, Lord 12. Ikaw ay binigyan karapatan maging anak ng Diyos. Dahil sumunod ka sa Kanya. Kung hindi tayo susunod sa ating Panginoon, hindi naman tayo aariing anak. Yan. Tingnan mo yan po yung binasa natin kanina na napakahalaga po yun, mga kapatid. Nasabi niya, kapag tayo ay sumunod sa Kanya, aariing tayong anak ng Diyos. Sa Diyan sabi niya, kahit ang sino man tumagapat natin sa akin ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya kung titignan natin dito sa ating binasa kanina, bukod sa tayo pinalaya, sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala.
At mayroong sinabi ang Panginoon dito sa John 8:35, ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Yan po yung sinasabi ng ating Panginoon sa mga Hudyo. Ano? Kapag ikaw ay alipin, hindi ka kabilang sa mga anak. Yan. Kaya po sa atin, nangangamuhan po tayo. Nangangamuhan tayo. Ako ang amo ko, silipin ko. No, silipin ko ang amo ko. Habang ako ay nagtatrabaho sa kumpanya, may benepisyo ako makukuha. Ngunit kapag ako ay nagretiro na, panganganahan kaya ako silipin ko? Hindi ba ako bilang sa mga anak niya eh. Ganon din po ang ating Panginoon. Malaman gumagawa tayo. Pero sabi nga, gumagawa tayo ng dahil may gusto lang tayong makuha. Tayo po ay nagtatrabaho para saan? Para sa pamilya, para kumita, para magbigay magandang kinabukasan. Yung mga napiro, iba po, mga kapatid, ang anak ng Diyos. Iba po yung nasabi ng ating Panginoon dito. Kaya sabi niya, ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag tayo po ay inaring anak ng Diyos, tayo ay tagapagmana. Yan, tagapagmana. Saan? Hindi po yung mga bagay dito sa libutan, lahat po ito ay aalisin. Meron pong ipinangako ang ating Panginoon. Sinasabi niya na kapag tayo ay kanyang inaring anak, tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Amen? Mayroon tayo doon. So titignan po natin para naman maunawaan natin yung bakit ba inaring tayong anak ng Diyos dahil siya ay may pangako. No? Nasabi niya nga magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi niya doon sa John 14, sa verse 1, sabi niya dito, John 14 verse 1, sabi niya, huwag kayong mapalisa. Mapalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi kayo sinabi ko na sana sa inyo. At paroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirahan. Kapag naroon na ako at dahil paghanda na kayo ng matitirahan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Yan po ang sinabi ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, malamang sa buhay natin, napakalawak ng naisip-hiwatig ng ating Panginoon. Doon po sa lahat ng tumanggap sa ating Panginoon, siya ay mapangako. May buhay na walang hanggang, may tirahan doon sa kanyang tahanan. Kaya isasama tayo dahil tayo ay kanyang anak. Tayo ay kapamilya ng Diyos. Maaari mo bang isama yung katulong mo lang? Maaari mo bang isama yung sa baba ng hindi? Siyempre, isasama mo yung anak mo. Kaya sabi nga, bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, pahalagahan natin yung karapatan na inari tayong anak ng Diyos dahil po sa totoo lang, tayo po lahat ay hindi naman totoong anak ng Diyos. Kundi tayo ay inari lang ng anak ng Diyos. Kumbaga parang inumpong ka lang, binigyan ka lang ng karapatang maging anak ng Diyos, bunga ng pakikipag-isa mo sa ating Panginoon sa Kristo. Doon sa John 1:12. Kaya kung makikita po natin, sinabihan pa ng ating Panginoon, yung mga Hudyo, na mga anak ng Diablo, bakit? Hindi sila sumusunod eh. Kaya kapag tayo po ay hindi susunod, mga kapatid, hindi tayo makakabilang sa kanyang mga anak. Baka sabihin pa ng
ating Panginoon, lumayo kayo sa amin. Ito yung Matthew 7:21. Hindi lahat ang tumatawag sa aming Panginoon ay papasok sa karya ng langit, kundi iyon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Kaya napakahalaga po mga kapatid ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil sa pagsunod, tayo ay aariin niyang anak. Tayo ay aariin niya po mga kapatid. Nasa gayon tayo ay magiging tagapagmana. Yan. Mayroong ihinanda ang ating Panginoon para sa atin. Kaya sa ating kapatid, may ihinanda na yung ating Panginoon. Siguro yarin na yung bahay niya sa langit. Kumbaga mga kapatid, itong buhay natin ito dito, nakikita natin, pansamantala lang ito. Amen? Sa totoo lang, may buhay talagang, may katawan talagang ihinanda ang Diyos para sa atin. Isang katawan na sabi nga, paralitiko ka man na kinuha, namatay, pagdating mo sa langit, wala kang kapitasan, wala kang kapansanan. Maganda ang iyong katawan, maganda ang iyong maganda ang hinanda sa iyo ng ating Ama. Kaya nga sabi niya, para patuloy natin na makamtan yun, anong sabi? Sumunod kayo sa akin upang hindi na kayo lumakad sa kadiliman. Nagliliwanag tayo, yung liwanag natin ay nagbibigay ito ng buhay. Sabi, bakit nagbibigay ng buhay yung liwanag? Dahil karamihan po hindi nakakakilala sa Panginoon. Kapag tayo po ay nakapag-share ng salita ng Panginoon at ito ay nanumbalik ng sisi, sabi na napakahalaga ng isang tupa sa ating Panginoon. Alam mo po yung inalay sa iyo ng Panginoon, inalay sa atin, mayroong isang tupa, may isang tupa, pinapasko yan. Pero nawala yung isa. Anong ginawa ng pastor? Hinanap niya yung isa. At ang kanyang matagpuan, anong nangyari? Na siya ay galak na galak. Ganon din po tayo mga kapatid, tayo ay dating mga nawawalang tupa. Pero nang dahil hinanap tayo ng Panginoon, kaya nakaupo tayo ngayon. Kaya sabi nga, pasalamat tayo at mayroong Diyos na ginamit. Mayroong Panginoong Kristo ginamit para tayo ay mahango sa pagkakasala, para tayo ay makalaya, para tayo ay palayain. Yung dating pamumuhay natin sa libutan, tayo ay pinalaya niya. Na dating nabubuhay tayo sa libutan, wala na tayong relasyon. Parang hindi nagdidinig yung ating mga panalangin. Bakit? Putol din ating relasyon. Kapag ikaw ay may telepono at hindi ka nakapagbayad ng bill sa telepono, no? Anong nangyayari? Pinuputulan. Dahil hindi ka nakapagbayad. No? Ganon din po, mga kapatid, sa ating mga kasalanan. Kapag tayo ay nananatili sa pagkakasala, mapuputulan tayo ng relasyon sa ating Panginoon. Ngunit paano ito naugpo? Ang ating Panginoon sa Kristo ang nag-ugpo ito. Kaya may karapatan tayong tumawag sa atin ng Ama. Dahil sabi na diyan doon sa Jan 14:6 na ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makaparurot sama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya mga kapatid, ating pinag-aaralan ito ay napakahalaga na dapat nating maunawaan na napakahalaga ka sa Panginoon. Mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Hindi aksidente nandito ka dahil may plano ang Diyos sa iyong buhay. May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Dapat sipo natin, iba't iba yung ating pinanggalingan. May Mindanao, napakalayo. May Ilocano pa yata. So, may sari-sari, may Waray. Pero bakit tayo nagkaisa dito? Isa lang po ang nais ng Diyos. Dahil tayo tumanggap sa
sa ating Panginoong Kristo na ikaw ay tumanggap sa ating Panginoong Kristo, lahat po tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Kristo, ay tayo ay isang pamilya sa ating Panginoon. Kaya tayo ay ipon-ipon dito. Kaya ating pinagdiriwang yung ating pagtanggap sa Panginoon. Kaya tayo naghahanap na tayong parating. Salamat, may simbahan. Dahil naghahanap tayo na kung saan nag-iipon yung mga anak ng Diyos. Ano ang resulta ng mga kapatid? Ibig sabihin, tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. Nangangahulugan lang mga kapatid, na totoo sa buhay natin yung talata ng Gen 14:15 na kung mahal natin ang Diyos, ay susundin natin siya. Gen 14:15 ang sinasabi, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Anong utos niya? Yung kilalanin natin siya. Tayo ay manampalataya sa Kanya. Tayo ay sumunod sa Kanya. Hindi lamang po mga kapatid yung sinasabi natin na 10 utos, pinalaya na tayo yan ng ating Panginoon. Nang siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, pinalaya na po tayo yan mga kapatid. Kung mayroon ng mga Diyos-Diyosan sa ating buhay, yun po yung mga bagay na tinatangkilik natin sa ating buhay na mas higit sa ating Panginoon. Kaya sabi niya, ang sino mang nagmamahal sa kanyang mga anak, sa kanyang magulang, sa kanyang mga kaibigan, nang higit sa atin ay hindi karapat-dapat maglilingkod. Baka naman ma-misinterpret natin sabi, ibig sabihin pala, wala yung sabi sa banal na kasulatan na mahalin mo ang iyong magulang. Ito po yan. Pero sabi na, bilang isang Kristiyano, mayroon tayong dapat na mas bigyan ng pahalaga. Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Na siyang nagbigay sa atin ang buhay na walang hanggan, na siya ang nagiging dahilan kung bakit tayo lumalakad ayon sa kanyang kalooban, bakit tayo lumalakad sa liwanag dahil sa ating Panginoon Kristo. Siya po ang naging dahilan kung bakit natin nagagawa ang mga bagay na ito. Kaya sabi nga, napakaikli lang ito mga kapatid. Napakaikli lang ng mga talatang binabanggit. Kasi po ito ay series ng Asin at Ilaw. Kaya binibigyan ko lang po ng din mga kapatid na patuloy tayong magliliwanag kung tayo ay sumusunod sa ating Panginoon sa Kristo. May plano po tayo sa ating buhay, mga kapatid. Kung tayo man po mga kapatid ay mayroong plano sa ating buhay, kaya tayo nagtatrabaho. Wala ba tayong iniisip, mapigyan ng magandang kinabukasan ng ating anak, ating pamilya, mapag-aral sila, kaya tayo nagtatrabaho. Ganon din po tayo mga kapatid, spiritually. Kaya tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. Dahil doon sa buhay na pinangako ng ating Panginoon. Hindi natin makakamtan ito kung hindi tayo susunod sa Kanya. Kaya bilang mga Kristiyano, isang napakahalagang talata na sabi ni Apostol Pablo sa Hebrews chapter 12 verse 2, na ito natin ang ating pananingin kay Kristo Jesus at siyang pinagmulahan ng ating pananampalataya. Salamat po mga kapatid sa umagang ito at patuloy po tayo maglingkod. Panatiliin natin ang liwanag na nagbubuhat sa ating Panginoon Kristo. Kailangan po iliwanag din ay hindi aandap-andap katulad ng mga dalaga na may mga dalang ilawan. Lahat po tayo mga kapatid, may mga ilawan po tayo bilang tayo Kristiyano. Mayroon tayong ilaw na nagliliwanag. Huwag po nating mga kapatid takpan ang ilawan. Huwag nating ilagay sa ilalim ng upuan. Bagkus ito ay ilagay natin sa talagang patungan. Kailangan nakikita. Panatilihin natin ang simbolo ng asin sa
sa ating buhay. Panatilihin natin na tayo ay mayroong lasa. Panatilihin natin na ating ilaw ay napakaliwanag. Yan, hindi tayong patayin. Dahil ang ilaw ng maliwanag, mga kapatid, ay napakatatag. No? Ganun po tayo mga kapatid. Kung tayo ay mananatili sa aral ng ating Panginoon Kristo, ay patuloy tayong magliliwanag. Na katulad niya, ang liwanag na nagbubuhat sa atin, ito ay magbibigay buhay sa mga tao. Dahil tayo ang nagagamitin sa pag-share ng salita ng Panginoon para makilala nila ang ating Diyos na buhay. Yan, salamat mga kapatid sa umagang ito. Yan ang po napakainging mensahe na dapat natin maunawaan. Pahalaga natin ang pagsunod sa ating Panginoon Kristo yang sa ngayon ay patuloy tayo malaya. Pinalaya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya sa oras ito, bago po tayo magtapos, awitin natin ang mabuting Diyos. Tayo po ito bayo at tayo po yung mawin. Purihin ka, Panginoon, napakabuti mo sa aming buhay. Wala nang katulad o Diyos
isa na patuloy mo pong ingatan. Na ikaw ang mahayag, Panginoon, sa aming buhay. Ingatan mo po ang aming pananampalataya, O Diyos, upang kami makakalakad na nais sa global. Dalangin ko ang kalakasan, spiritual na patuloy pagkalong sa amin. Dalangin ko rin po, Diyos, sa mga nakapakinig sa labas ng banal na salita, patuloy mo pong ingatan. Ikaw patuloy na pumito sa kanyang buhay, palayain sila, Panginoon, sa tabi-tabi ng iyong kaaway, upang sila ay patuloy na makapag-ikot sa iyo. Anumang mga alalahanin sa kanyang buhay, sila yung palayain, upang iyong santan pumasok at kanyang may sa buhay. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga napakinig sa oras nito, sa iyong ng bahay panalangyan ito, na patuloy nga po, Diyos, na maunawaan nila kanyang may sa buhay, Panginoon, ang iyong salita. At lagi din, Panginoon, ang aming kapatid Spiritay, Panginoon, sa kabila ng kanyang naranasan. Nawa, Panginoon, ito ay magsilbing babala, Panginoon, sa bawat isa amin. Na kami harap sa iyo sa takdang panahon na hindi namin alam ang oras o araw na. Sabihin ikaw lang, Panginoon, ang kakalang. Kaya, Panginoon, dadalangin ko ang katatagan ng aming kapatid na ito sa kanyang pamilya, Panginoon. Buklurin ko ng pag-ibig, Panginoon, na nagbubuhat sa iyo. Dan sa iyong Panginoon, sila ay magkaisa, makita ang iyong pag-ibig sa kanilang buhay. Dalangin ko rin, Panginoon, na ikaw kumilos sa kanilang buhay. Na ikaw kanilang pangailangan, pinansyal, Panginoon. Ngunit ikaw po ang luman. Alam ko, Panginoon, ang lahat ng bagay ay iyong ipinagtulot para sa kabubuti ng bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, salamat sa mga pagsubok na dumating sa aming mga buhay. Na kung saan sa pagkabila ng mga pagsubok na ito, Panginoon, kami nakatayo sa iyong harapan. Patuloy na naglilingkod. Salamat, Ama. At patuloy ikaw ang kumilos sa bawat isa. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat po magsabi na Amen. Salamat po sa isip. Salamat sa Diyos sa mga salita na ating mga narinig at muli po naway ang mga narinig natin at ating mga saksihan ng salita ay hindi lang po tumingin mo sa ating mga puso at isipan, kundi maisagawa natin, sa buhay natin sa loob at labas ng iglesia, mga kapatid. May natutunan po ba lahat? Amen. At muli po, sa kabutihan ng Diyos, dadako po tayo sa magbibigay. At muli po, sabi sa banal na kasulatan, tayo po ay magbigay ng maluwang sa loob na hindi napipilitan lamang, no? At sapagkat mas nagagalak ang Diyos sa nagbibigay ng hindi napipilitan lamang bukal sa loob, no, mga kapatid. Kaya po, yung ating mga kaloob ay gagamitin po natin, no, sa pagkahayag ng salita ng Diyos, sa pagkagamitin po ng ating mga mangaral sa bahay pagbukaan nito upang maikalat po ang salita
Jesus, lahat nagsabi ng Amen. At muli po, maraming salamat sa Diyos, no? At announcement po, muli po, lagi po namin pinapaalala, naway, galingin po natin na kung meron po tayong time na maka-attend sa Sunday School, bigyan po natin ng time na magising tayo ng umaga. Ang Sunday School po natin, 9:30 ng umaga, marami po tayong matututunan, bagamat next ang oras, pero napaka-practical at marami tayong mapupulot na aral, no? Sunday School po, 9:30, sa Sunday Service, 10, magsisimula po, at meron po tayong Saturday prayer meeting, kung meron po tayong time, diretso na po tayo dito. Open naman po itong church, matok lang po kayo, dito po, kung makita lang po kayo dito, at sabay-sabay po tayong ipanalangin po natin yung ating mga manggagawa, bawat isa, mga mahal natin sa buhay, at naging ang gawain ito ng ating Panginoon. No? Pang-apat, kung tayo po ay may mai-invite, no, yung mga mahal natin sa buhay, kaibigan, kasama sa trabaho, o sino man po yung willing makisali sa ministry, kung man po yung talent ninyo, o kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos, pwede din po natin ibalik sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya. No? At muli po, meron po tayong Facebook, kung hindi po kayo busy, ay Living Christ Church po, pwede po natin mag-scroll dyan. Dyan po lahat, makikita natin yung mga activities ng church, no? Yung mga, parang hindi po tayo, kumbaga activity tayo sa mga ginagawa ng Living Christ Church. So yun po, lagi lang po natin tatandaan na every Sunday, Saturday pa lang, sikapin po natin na maging excited tayo, no? Sabi nga, lagi natin tatandaan sa libro, huwag natin kalilimutan ang pagtitipon-tipon na gaya ng ginagawa ng ilan. Lalo na ngayong alam natin na papalapit na ang ating Panginoon. No? Huwag tayo hihinto. Every Sunday, magkita-kita po tayo mga kapatid. At muli po, sa pangwakas na panalangin, tinatawag ko po ang ating muling pastor, si Pastor Ben Dulot, para sa ating pangwakas na panalangin. Amen and amen. Dalangin ko na sana ang lahat ng narito ay mapuspos at napuspos na Panginoon Espiritu dahil sa pamilya ba, sa kaligitnaan natin siya. Kaya sa mga oras na ito, tayo po lahat ay
lang po namin, Panginoon, ay balutin po ninyo ng banal na dugo ng Panginoon sa Kristo ang bawat isa na narito at ang kanilang pamilya upang ang lahat ng uri ng sakuna, sakit, karamdaman, problema na hindi makalaya ang aming mga puso ay iyon na po idali sa mga oras na ito. Ama namin Diyos, sa mga ng problema, may mga bigat na sulit rin. Ay nais ko pong idulog sa iyong trono na sana, Panginoon. Ay iyo pong gabayan ang bawat isa na matanggap. Ano man po, Panginoon, ang iyong pagsubok sa aming buhay. Dalangin ko po ng bawat isa na may kanya-kanyang mga problema. Ay nais po namin na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan ay nawala ng lahat. Panginoon, dinadalangin ko po ang aming pong butihing pastor, si Pastor San Masianaro. Ay nais po namin, Panginoon, na magpatubayan po siya. Bigyan ng kalakasan at karunungan ang kanyang pong pagkatao at ang buo niyang pamilya. Panginoon, narito po ang inyong lingkod at humihiling na siliwan po ninyo ito ng iwanan na dugo ng Yesu Kristo upang hindi maaaring agawin ng masamang Espiritu sa amin. Paspasan po ninyo kami sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen! Amen! Hallelujah, Lord. Hallelujah. God bless you. Kita po tayo ulit.
nagkapusta.